Father's Day po ngayon. Yan. So, sa lahat ng vlogs. Yan. Yo! Pasok tayo. Oh! You know, good day. It's a sunny Sunday and Father's Day po ngayon. Yan. So, happy Father's Day po sa lahat ng mga ama ng tahanan na nakakapanood po ng ating mga vlogs. Yan. And ilan ba yung ano nito? Yung PSI nito, mag-ano tayo pala? Parang alam ko malambot to dahil sa right. Alright, so mukhang ano, doon na lang. Yeah, mukhang matagal pa yan. Ay hindi, matigas to kasi pinavulcanize ko nga pala to. Yun, so ang ating ride for today ay NLEX. First time natin ni NLEX itong si Inky. Nakaganda nung ano, MX-5 ba yan? So first ride ni Inky sa expressway and matetesting natin yung ating bagong kabit na Brembo RCS 19 Corsa Corta. So kagabi lang natin kinabit, actually inumaga na tayo, no? Parang mga alas 2 na natin natapos yung pag-i-install nung RCS 19 natin. And this is the perfect time para ma-testing natin siya. So right off the bat, sobrang laki ng difference niya, no, dun sa stock, sa feel, sa initial bite, sa overall power. Napakalaki ng difference niya. And hindi tayo wala tayong regret na binili natin siya. Kasi yun nga, as you know, medyo pricey siya, no, and medyo masakit. Medyo makati sa bulsa. Pero yun nga, sulit naman kasi mapapakinabangan naman talaga natin siya. So isa siya sa pinaka essential sa isang sasakyan, motorman o four wheels. Eh sa tingin ko hindi kalapisan na bumili ka ng magandang brake system, lalo na kung yan kamukha nito, naka liter bike tayo. Talagang kailangan natin ng magandang braking system for a much safer ride. Yan. So hindi lang naman dahil sa gusto natin, no, pero mainly for our safety na rin. Nako, Flash Express, parang yung pinanood natin na yung pinapanood ko na series sa Netflix, yung tungkol sa mga ganyan, parcel. Ayan, so papunta tayo ngayon sa Tropical Hot NLEX. Doon tayo magsa-celebrate ng Father's Day.
nasa gitna talaga yung pull nitong 10R, no? Kahit na itong naka finger follow valve train, yun pa rin yung ugali niya. Mas lumakas lang ng konti dun sa unang mga ano niya, batch niya. Maganda na rin pala yung tunog ng Orion, okay, no? Na umaangat. Oh, sarap umaangat. Wala lang siyang ano, arangkada talaga. So itong 10R natin, kakakuha lang natin roughly mga 2 weeks ago. 2 weeks ago lang ba, Nak? Ha? Sa mga 2 weeks ago pa lang natin nakuha itong 10R, and looks like stock na stock siya, no? Kahit remap, mukhang hindi naka-remap to. Parang pinalitan lang din ng exhaust, and hindi na nag-bother magpa-remap yung may-ari. So dito sa itong 10R natin, bali ang plano ko dito is 4 keeps na. Yun, kasi kakwento ko ulit yung about sa ZX-10R natin na silver, kung saan sobrang niregret ko yung pagpapakawala doon sa bike na yun. Kasi nung nawala sa atin yun, sobrang sama ng loob ko, and araw-araw talagang namimiss ko siya, and hino-hope ko na mabawi natin. Ang dami nating ginawang mga paraan, no, para matry na maibalik sa atin yung ZX-10R na yun, to the point na inaabangan pa natin sa Makati yung nakabili. May nagturo na doon siya nakatira sa may isang condo sa may Makati. So ang ginawa natin, pinuntahan natin yung condo, tapos tumambay lang tayo doon sa labas, hoping na makikita natin siyang lalabas ng bahay, and gagamitin yung bike. Pero yun nga, unfortunately hindi natin siya nakita, no? And dito na tayo sa toll gate, so hindi na natin nakita talaga. And since then, sobrang sama ng loob ko. So yun, nawala lang yung sama ng loob natin after natin ma-acquire itong ZX-10R. Actually, mas natuwa na ako kasi number 1, mas modelo to. 2018 yung silver natin, ito 2020. Although 2019 to sa papers, hindi ko maintindihan kasi 2020 tong colorway na to. So siguro last quarter ng 2019 siya na-acquire, kaya
2019 yung nilagay. Pero 2020 itong ganitong colorway. So yun, may mga nabago dito sa 2020. Actually from 2019 up ng ZX-10R, may mga nabago, no, like yung major na nabago sa kanya is yung sa kanyang valve train. So from the traditional na valve train, etong 10R na 2019 above is naka finger follow. So parang mas magaan siya, mas madaling umikot yung cams niya, yung camshaft. And ibig sabihin mas malakas siya. And buhay yung rev range kahit sa mababang RPM. Doon napansin ko, no, may improvement siya kasi yung ugali ng 10R, sobrang patay na patay sa low RPM, as in wala talaga siyang torque. Napaka-lazy niya sa arangkada. And dito sa nakuha natin 10R, since yun nga, ito yung mga naka finger follow valve trains na, may napansin naman akong improvement, though not that much. Pero at least yun, improvement pa rin siya, no? So napakagandang bagay pa rin na mas modelo itong nakuha natin na 10R. Yan, so i-enumerate natin yung aking mga likes and dislikes sa kanya. Yun nga, yung number 1 like natin is mas modelo siya, naka finger follow valve train siya. Pangalawa, mas maganda yung colorway nito. Actually, pangalawa ito sa pinaka-paborito kong colorway ng ZX-10R. So, yung pinaka-paborito natin is yung silver. Silver tuloy, sorry. Yung Battleship Gray. Tapos followed by eto nga, yung itim. And then followed by KRT. So yung KRT, hindi ko siya masyadong yung silver, hindi ko siya masyadong nagustuhan. So actually, isa sa mga reason bakit naisipan nating i-dispose yung ZX-10R natin before. Ayaw ko ng kulay niya kasi matte siya na silver, na hindi ko maintindihan yung pagka-silver niya eh. Ang tawag nila dun is matte metallic fusion silver. So ang weird ng kulay niya, and at the same time dahil matte nga siya, hindi natin siya himas-himas. And mahilig pa naman tayo magpakintab, mahilig tayo mag-wax, mag-buff, and so on and so forth. So yun yung isa sa main reason bakit pinakawala natin siya. Number 2 na like natin dito sa nakuha natin ZX-10R, or etong model na to specifically, itong mismong unit na ito is yun nga, number 1 yung finger follow, number 2 yung kulay niya, number 3 specifically wala naman siyang nagbago, no, pero ang gustong gusto ko sa ZX-10R is hindi siya ganun kalakas sa gas. So yung previous ZX-10R natin, napapa-range natin ng pag sa long ride parang mga 18 kilometers per liter. Pagka Marilake, may kasamang walwal, around 15 to 16. So napakatipid niya kumpara doon sa iba natin mga naging bikes. Actually mas matipid siya doon sa Gixxer na nakuha natin, yung swinap natin sa dito sa ZX-10R natin. Kasi yung Gixxer na yon parang naglalaro lang between
11 to 13 sa Marilake, sa Walwalan. So medyo may pagkamalakas na rin siya ng bahagya. Yan. Ano pa ba likes natin dito? Naka 6-axis IMU na rin tong unit na to. Actually from the 2017 model, yung Gen 5, may 6-axis IMU na siya. So napakalaking tulong ng 6-axis IMU kasi it's assisting sa safety and sa performance. Yung safety niya kasi meron siyang additional na safety feature like yung cornering ABS at yung cornering TCS. Sorry. And that equates to a much safer ride, lalo na kung nagbabanking tayo, nagko-cornering. Napakalaking bagay niya. Ang apat na likes natin dito, actually ito para sa iba, pros and cons siya. Depende na lang kung paano nyo i-treat, no? Yung kanyang headlight ay hindi built-in yung ilaw. So LED siya, no, bulb. And para sa akin pro siya kasi makakapili ka ng gusto mong ilaw ng bombilya, kasi may mga magagandang bombilya, no, yung mga malalakas, magaganda bumato ng ilaw. And pag nasira, papalitan mo lang siya, mura lang. As compared sa yung headlight assembly, kapag nasira yun, palit buong headlight. Which hindi naman normally nangyayari, no? Bihira naman din siyang masira. Kaya lang yun nga, pag nasira talaga, pag natsambahan, sobrang mahal ng headlight assembly. Parang sa tingin ko, nagre-range siya ng mga 20k pataas sa OEM. Okay, so next one is yung suspension package nitong ZX-10R. So yung harapan niya is naka-balance free fork, and as well as yung likuran. So ano na siya, no, truck ready na siya. Pwede mo na siyang i-truck. Kahit wag mo na siyang palitan kasi medyo on the performance side na yung mga nakakabit na suspensions dito. Ayan, so siguro punta naman tayo sa mga dislikes natin sa kanya. Siguro number 1 dislike natin sa kanya is wala siyang cruise control. Yan, so yung modelong ZX-10R, yung Gen 6, yung mga nakalubog na yung headlights, may may cruise control, and napakalaking bagay lalo na sa sport bike na nakasubsob ka lagi, and yung pressure is nasa wrist lagi. Napakaganda nung meron siyang cruise control para naman pagka medyo namangawit na yung braso mo, pwede mo siya ipahinga. And number 2 dislike, yun nga, may pagka-lazy siya sa arangkada. So itong ZX-10R is ang kanyang engine or ang kanyang makina ay nabubuhay lang at around mga 7,000 RPM, no? So sa arangkada patay talaga, and medyo maiiwan ka sa arangkadahan.
Number 3 dislike yung design ng kanyang mag snap, no? Di ba ayaw natin yung design ng mags nito. Yan. So yung parang old school yung itsura ng design ng kanyang mags. 3-spoke siya. Tapos basta napaka-outdated ng itsura niya. Although meron din siyang pro. So para sa akin ang magandang bagay, magandang advantage nung mags niya, nung wheels niya, dahil nga 3-spoke, madaling linisin, napakadaling linisin. 3 lang yung lilinisin mo na spoke as compared sa ibang mga naging bike natin, lalo na yung RS660. Naku po, ang daming spoke nun. So iisa-isa mo yun pagka nililinis mo siya. So it's gonna take some time para matapos mo siya linisin. Unlike ito, 3 lang, tapos na kaagad. Walang kahirap-hirap. Yan. So yun, susunod na dislike, ano pa ba? Actually wala na. So yun lang, dadagdagan na lang natin yung pros. Gustong gusto ko yung nito, running light na tachometer niya. So from the word itself, yun, nagra-run yung light habang tumataas yung kanyang RPM. And napakaganda para sa akin, and napaka-efficient kasi kitang-kita mo siya. So kahit glance lang, makikita mo na kaagad kung nasaan yung RPM niya. Unlike to sa mga ibang yung mga TFT display na nandun na mismo yung tachometer, medyo mahirap siyang makita, no? So talagang titignan mo muna siya ng medyo mas matagal para makita mo kung saang RPM ka. Ayun. Pero yung display nito medyo maliit, although para sa akin very suffice. Kitang-kita ko naman yung mga digits, yung mga info na nakasulat, kitang-kita naman. So all goods din ako dun sa kanyang display panel. Diba, nakita mo na yung sa may left side pagpa-uwi dito sa side na to, yung mga yung mga bagong outlet, nakikita mo yon? Nakita mo na ba yon? Wala. Oo, nakita ko lang yun nung kinuha ko yung jigsaw nung pauwi. Doon na lang kaya tayo para mapasyalan natin yun. Mga yun, yung alam mo yung dating yung tambakan ng mga truck. No, yun, na yun, bukas na yun, na puro tindahan, puro outlet store. Doon na lang tayo. Makikita naman natin yun dito sa bandang kaliwa San Fernando, bago mag Lakeshore yun, no? 31 kilometers pa yung San Fernando. Kung wala nga tayong surf ngayon, pwede tayong pumuntang Pangasinan no? Para masilip natin si Ate Nelly. Kawawa, no? Ang bilis niya namatay. Matagal na siguro yung sakit niya na yun. Hindi niya lang iniinda. So that's about it. Wala na akong maisip idagdag. Yun, so isa pa pala, dagdagan natin yung cons.
to, no? Hindi yan yung Axel. Acacia yan eh. Hindi pa naka-auto blip ito. So, auto blip ready pa lang siya. So, mangyayari dito is ma-activate lang yung kanyang auto blip pagka pina-remap. So, isa yun sa mga plano natin dito. Papalitan lang muna natin siya ng exhaust kasi pangit yung exhaust na nakakabit dito. And after natin mapalitan ng magandang exhaust, ipaparemap natin kay over-rep tuning kay Sir Lucius para malagyan din ng auto blip. Namimiss ko kagad yung auto blip. May boss ko. Oo nga, no? Sarap, no? Kape tayo mamaya. Yan, so nag-stop over muna tayo dito sa may, ano to? Petron. Kilometer. 42. Kilometer 42. May ano na ako. May ipit betlog syndrome na ako. So nag-stop over lang tayo para baguhin yung angle ng ating camera. So hinarap muna natin sa harapan para yan, makapag-enjoy din kayo, may makita nyo yung makita nyo yung view. Parang forever na talaga natin tong knock na 10R. Gustong gusto ko siya. Nag-enjoy ako sa iba yung feeling ko pag sa 10R. Parang ang planted niya, no? Kung nakasakay ka doon sa sa Gixxer, grabe, parang para siya hindi nakadikit sa lupa. Para siya nakalutang. Tapos ang niya, ang likod niya sobra, na ang flickable niya sobra. Pero sa power, hindi mananalo to doon. Grabe yung power nun. Nakakatakot yung power ng Gixxer. Saka ang sarap na sitting position nitong 10R, no? Kahit ikaw, di ba, hindi ka nahihirapan pag 10R gamit natin. Pulilan. So dito sa NLEX, medyo nakakatakot ng magwalwal kasi ang dami na ng camera. So makikita niya sa mga poste, halos minsan parang every dalawang poste merong may camera.
ganda ng view. Paborito ko pagka dumadaan na dito. Nanak na, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng view. Pa sila dyan sa ano, emergency bay. Lumagpas ka mo ayun yung emergency bay ayan dito meron din pala hindi wala. Ito pala ayan hindi sila umabot dito. Kawawa naman. Adventure, no? Grabe ang pogi ng Corsa Corta. Sarap tingnan. Grabe, lapit na rin pala natin sa Subic no? 33 kilometers na lang Ayun yung exit. yung STX. SCTEX pala, oo. Pero malapit na rin. Lakas niya. Grabe, kahit isang finger lang, tinan mo. Hindi pa yun light na press lang. Ito yung gamit nila sa MotoGP, di ba? Ay, siguro. Itong Corsa Corta. Ay, siguro. Prototype bike na yun Kasi parang may napanood ako na review nito na sinabi niya So baka sinabi niya as close as you can get to MotoGP, no?
Total. Punta tayo sa Total. Dito na lang kaya tayo kumain. Tapos, pasyal na lang tayo dun, no? Dun sa sinasabi ko. Alright, so touchdown tayo sa Total NLEX. And dahil dito tayo mag-stop over, dun tayo sa paborito nating kakain sa Tropical Hut. Yan. At least naka-tropical hut tayo. Dito na lang. Baba. Wala kayang lilim? Grabe ang init, no? Yan, so dito na lang tayo magpa-park para malapit din tayo sa Tropical Hut. Alright. Woo. Huwag ka muna magubad ng helmet na ka. Picture tayo. Saan ba tayo pwede mag-picture? Pala eh. Ha? Wait lang. Para kita yung bike natin. Yan, so stop muna natin yung recording and balik tayo pagka nandun na tayo sa loob ng ng Tropical Hut. Yun. So, nandito na tayo sa Tropical Hut. Paborito natin. Sarap ng burger na ko. Clubhouse. Yun ba yun siya? Oo, Clubhouse tapos may macaroni salad, no? Alright, so pasok tayo. Declogging. 10 a.m. to 12. Anong oras sila? Tingnan mo nga. So sarado pa yung Tropical. Ang tagal. Ano ba yan? So mukhang sa iba tayo kakain. Yan, so malas. Kasi 12 pa siya magre-resume. Dinideklag yung store. Ano tayo? Inasal? Mang inasal? Chowking. Chowking na lang. Kakainin natin dun. Ayaw mo dito? Mang inasal na lang? Dito na lang. Yan, so dito na lang tayo sa Mang Inasal kakain. Kasi yun pa naman yung pinunta namin. Yan pa naman ang pinunta namin dito. Oo nga, may team mo. Kape tayo dyan mamaya. Alright, so dumating na yung ating meal. So merong Father's Day special may Father's Day special si Mang Inasal. Yun yung in-order namin. Kasi why not? So eto siya. Ano to? Pecho ba to? Hita? Pecho ba tawag nila dito? Eto basta yung chicken barbecue, lumpia, palabok, tapos naka Java rice na siya. Ayan. And may free na rin siyang drinks. And of course, order tayo ng paborito natin na crema de leche. So, kain muna kami Taps Break. So, lipat naman tayo sa Tim Hortons. Nasa teams pa natin sa loob ng restaurant. Para makapagkape tayo kasi inaantok din ako at kulang ako sa tulog. Anong oras na ako natulog, and then nagkalikot tayo ng bike. Kinabit natin yung brake master dito saan? Yan, ayun, kinabit ko yung brake master, and then parang mga 2 or 3 na rin ako natulog. So nandito pa rin tayo sa Total. So
nandito pa rin tayo sa Total NLEX northbound. Total NLEX northbound. So, magkakape muna kami ni Kid. Nandito tayo ngayon sa Teams. Yan. Sayang wala nung coffee na ano. Good morning. Nak. Ano sa'yo, nak? Ayun na. Parang ang sarap ng Irish cream mo. Ano? Yung Irish cream. Ayun, no? Not available. Secret menu. Ay, not available. Ano po yung Sa mga cold brew, meron lang po kaming lychee and plain cold brew. plain lychee na may coffee? Wala. Yung Lychee. cold brew po mismo. Concentrated coffee po siya, sir. Na may scent ng... May syrup po hint ng lychee. lychee. Okay. Medium size po yung default size niya. Okay. Yung Spanish na lang sa Ha? Spanish? Sa akin, Spanish latte. Medium. Medium Spanish latte po. Sige po. Ice Isang po yun? ice po. Saka isang ice cup supreme. Medium po. Mocha po or caramel? Caramel na lang. 370 po. Name na lang po na lang po po. Brian po. Ryan po. Repeat order ko na lang po sila. Spanish ice latte po na medium. Caramel ice cup medium. 370 lang po. I received 500 pesos po. Miss, by any chance po, nagbebenta po ba kayo nung mga instant na coffee na ano? French vanilla po. French vanilla. French vanilla po yung binabenta namin na powder. May naka-display pa rin. Pero sa ngayon po, wala pa po na nalibig sa mga. Kasi merong niregalo sa amin, Colombia ba? Colombia ba yun, nak? Colombia. 130 Nagbenta ba kayo? Colombia na flavor. French vanilla lang po. And yung chocolate lang po na powder. Galing kasi na Canada mismo. Thank you. Wala na. Yan, so eto na yung ating coffee. So, Spanish latte kay Kid. Tapos, ito yung sa akin. Caramel. Ano yun? Anong tawag nila din? Ice Cup Supreme. Yan.